So yun na nga mga kadiskarte, no, sa video na ito is ibabahagi ko sa inyo kung magkano nga ba talaga yung interest na ibibigay or ipapatong nila everyday sa utang natin. At kung may other additional charges ba sila at kung talaga bang nakapag-discount ba ako dito sa 780. Yan yung isi-share ko sa video na ito. Hello, what's up mga kadiskarte? Another usapang utangan online na naman tayo. Kung kayo ay bago dito sa aking channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod nating reviews. So mga kadiskarte, bago tayo mag-umpisa, disclaimer po muna tayo, no? Ang video nito ay hindi financial advice. This is for general information purposes only. So nasa sa inyong mga kamay ang desisyon sa pag-utang. Mga kadiskarte, kung naalala ninyo, noong nakarang araw is ni-review ko or pinag-usapan natin si Online Loans Pilipinas. Kung ano yung prolongation fee at sinare ko sa inyo mga kadiskarte na na-late nga ako ng pagbayad dito kay Online Loans Pilipinas. At ito na nga mga kadiskarte, nabanggit ko yun sa last video ko na 2,780 yung kailangan kong bayaran. Mga kadiskarte, yung binayaran ko talaga doon is 2,000. Sinadya ko talagang iiwan yung 780 kasi nga nagplano ako na tumawag talaga sa agent nila. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring i-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. Pero bago yan mga kadiskarte, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung kayo po ay employed or self-employed at gusto nyong mag-apply sa bangko is you can message me dito mga kadiskarte para sa karagdagang impormasyon tungkol dito. And please take note po that all applications submitted is subject for bank approval. So eto na nga mga kadiskarte, no, kaninang umaga lang is tumawag talaga ako sa agent nila. Mga kadiskarte, ang tanong, saan ba ako kumuha ng number nila? So mga kadiskarte, magte-text yan yung Online Loans Pilipinas. So nag-scroll up ako sa mga text nila at may naka-indicate na number doon. So yung tinawagan ko talaga mga kadiskarte, and yes, sumagot yung isang agent nila. So hindi ko na lang papangalanan, no, pero mga kadiskarte, ito yung nangyari. Nanghingi ako ng discount, kung magkaka-discount pa ba yung 780 kasi gusto ko na talagang i-close yung account ko dito kay Online Loans Pilipinas. And mga kadiskarte, guess what? Napaka-professional talaga ng agent ng Online Loans Pilipinas. Akalain yung mga kadiskarte is nag-usap kami ng mahinahon, hindi yung may bangayan, hindi po, kasi hindi naman sila nang haharas. So far, na-late po ako ng 28 days dito mga kadiskarte, kasama na yung mga prolongation days na na-add, which is 14 days, another 14 days, yung total in all is 28 days akong na-late dito. Pero wala po ako talagang text na na-receive na ipakukulong nila ako, yung nanghaharas sila, yung nananakot sila. Wala mga kadiskarte, pero tatawag sila. Mas better po na kapag tatawag sila, isasagutin natin para po mabigyan natin ng reason kung bakit hindi tayo nakapagbayad agad. Compare natin sa iba na talagang nanghaharas, nagbablast na ng text. Ito si Online Loans Pilipinas is hindi po. Yan yung naging experience ko dito. So ito na nga mga kadiskarte, pinaliwanag ng isang agent kung bakit nagkaroon ng or may mga additional charges na yung account ko. So ito yung nangyari, meron pala silang 10 pesos na everyday na idadagdag sa due natin. Kapag nalita yun ng 19 days, katulad sa akin mga kadiskarte, kung naalala nyo is pangalawang beses akong nagbayad ng prolongation pay. Yun sa prolongation pay is may times ako na nalate po ako doon, which is nag-overlaps na siya ng 14 days, which is naging 19 days. So yun mga kadiskarte, yung nakita ng prolongation fee doon is 14 days. Yung sobra mga kadiskarte is magdadagdag na siya ng 10 pesos every day at meron siyang 100 pesos na penalty. So yung 100 pesos na penalty, isang beses lang silang mag-a-add nun.
Pero, yung 10 pesos mga kadiskarte is everyday po silang magdadagdag non sa inyong account. So, yun po, yung interest nila, 10 pesos a day, hindi naman siya gaanong malaki talaga compare natin sa other mga utangan online. At ito yung mga nangyari mga kadiskarte no nag-usap kami, nanghingi ako ng discount dito mga kadiskarte, pero ang sagot ng agent is pasensya na po ma'am, nag-discountan na namin yan. At nabigyan na namin yan ng palugit, which is kung gusto nyong masettle today is mas mabuting isettle nyo na po. Yun po. At mga kadiskarte, 780 is tumubo na naman siya ng 6 pesos. Naging 786 na yung nasa account ko. So, nagdadagdag na naman siya ng 6 pesos. At yun na nga mga kadiskarte, no? Yun po yung naging experience ko dito kay Online Loans Pilipinas. Take note po na 10 pesos yung idadagdag nila dito everyday po kapag tayo ay nag-past due. All and all mga kadiskarte is sobrang napaka-professional ng mga agent, lalo-lalo na yung agent na nakausap ko kasi hindi po siya, hindi siya nagbibigkas sa mga masasamang talita, kundi mahinahon siyang nakipag-usap sa akin. So yun na nga mga kadiskarte, no? So hopefully is ma-close ko na yung account dito kay Online Loans Pilipinas. At mga kadiskarte, ang sabi ng agent is kapag na-close ko naman is makakapag-reloan naman ako agad. So, i-update ko na naman kayong mga kadiskarte kung makapag-reloan ba ako agad dito sa ganitong account na super ang daming mga juice. So, yun na nga mga kadiskarte, no? That's all for today's video. Maraming salamat po sa inyong panunood. At mga kadiskarte, huwag niyong kalimutan na maglalagay po ako ng mga alternatives online loan app sa description box or sa pinned comment section ng video na ito. Mga kadiskarte, that's all for today's video. Once again, this is Clarice, ang inyong madalang na kadiskarte. Laging tandaan na tayong mga Pinoy ay unli sa diskarte. Bye-bye! Thank you for watching!